As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Good morning po, isang bagong umaga kaibigan. Ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon ay sapagkat ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Dakila ang katapatan ng Panginoon, and His mercies never come to an end. They are new every morning. Lamentations 3:22 and 23. Ito ang Rise and Reflect at ako ang inyong lingkod, Pastor Ner Caranza, at ikaw ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. Ang atin pong mga taga-subaybay naman sa atin pong Facebook page ay binabati rin natin ng isang masaya at bagong umaga. At sa mga nakatunin sa iba't ibang mga estasyon natin po dito sa Luzon, sa Bacara, sa Rojas, Oriental, Mindoro, sa Magsingal, Ilocos Sur, sa Alicia, ganun din po sa Santiago City at sa lahat ng naaabot ng ating tinig. Magandang umaga sa iyo, kaibigan. Pasisimulan nating muli ang araw na ito sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin. At sa atin pong pinasimulang aklat, mula sa ang Bible Pinoy version, tayo ay nasa chapter 16 na po, 1 to 6 ang atin pong tutunghayan ngayong umaga. Hindi magkaanak ang asawa ni Abram na si Sarai, pero mayroon siyang babaeng alipin na Egyptian, si Hagar. Kaya sinabi ni Sarai kay Abram, "Makinig ka, hindi ako binibigyan ni Lord ng anak. Sipingan mo na lang ang alipin ko, baka sakaling magkaanak siya para sa akin." Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. So binigay nga ni Sarai si Hagar para maging asawa din ni Abram. 10 years na silang nakatira sa Kanaan nung nangyari yon. Sinipingan nga ni Abram si Hagar at nabuntis ito. Nung malaman ni Hagar na buntis siya, naging mayabang siya at minaliit niya si Sarai. Tapos sinabi ni Sarai kay Abram, "Kasalanan mo, kaya iniinsulto ako ni Hagar. Binigay ko siya sa iyo para maging asawa mo, pero mula nung malaman niyang buntis siya, minamaliit na niya ako. Si Lord na ang mag-judge kung sino sa ating dalawa ang tama." Pero sumagot si Abram, "Di ba alipin mo siya? Bahala ka kung anong gusto mong gawin sa kanya." Kaya minaltrato ni Sarai si Hagar
hanggang sa lumayas ito. Kaibigan, may mga taong tinatangkilik ang kasabihang the end justifies the means. Ang idea ay kung ang layunin ay mabuti, hindi mahalaga kung paano ito nakakamit o nakukuha. Ang mindset na ito ang naging dahilan ng maraming kasamaan. Sa Biblia ay malinaw na ang Diyos ay lubos na pinahahalagahan kung paano natin ginagawa ang pagkuha o pag-abot sa ating mga mithiin o layunin. Nangako ang Diyos kay Abram at Sarai ng mga anak. Kaya lang, 10 taon na ang nakalipas mula nang iwanan nila ang kanilang sariling bayan, ay naghihintay pa rin sila sang-ayon sa talatang 3. Si Sarai na asawa ni Abram ay hindi magkaanak. May alipin siyang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sa talatang 2, sinabi ni Sarai kay Abram, "Dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, mabuti pa sigurong sumiping ka sa alipin kong babae. Baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya." Pumayag si Abram sa sinabi ng kanyang asawa. Sa talatang 3, kaya ibinigay ni Sarai si Hagar kay Abram para maging asawa nito. Nangyari ito matapos manirahan si Abram sa Kanaan sa loob ng 10 taon. Nag-isip si Sarai ng sarili niyang paraan para tulungan ang Diyos na tuparin ang kanyang pangako. Nakumbinsin niya si Abram na magkaroon ng anak sa kanyang alipin. Ito ay kakaiba sa atin ngayon. Ngunit iyon ay isang kaugalian sa panahon nila Abraham. Iyan ang paraan ng pagtugon ng mga tao sa sinaunang panahon sa mga isyu ng kawalan ng kakayahang magkaanak, infertility. Subalit malinaw na iyon ay hindi kasang-ayon ng kagustuhan o kalooban at plano ng ating Panginoong Diyos. Sa tagpong ito, sinubukan ni na Abram at Sarai na makamit ang isang magandang layunin sa isang hindi karapat-dapat na paraan at hindi naging maganda ang resulta. Nang magbuntis si Hagar, agad itong nagdulot ng tensyon sa pagitan nila ni Sarai. Hindi pinagtakpan ng Biblia ang nangyari. Malinaw nitong sinabi, minaltrato ni Sarai si Hagar sa talatang 6. Kaya lumayas o tumakas si Hagar para mailayo ang sarili mula sa pang-aapi ni Sarai. Nang si Hagar ay nasa ilang kasama ang kanyang anak, nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon sa talatang 9. Inutusan niya siya na bumalik kay Sarai, pero nangako rin ito sa kanya na ang kanyang anak ay magiging tagapagtatag ng maraming descendants sa talatang 10. Pagpapalain siya ng Diyos at nalaman ni Hagar noong araw ding iyon na ang Diyos ay nagmamalasakit din sa kanya sa isang inaabusong alipin na tumatakas sa kanyang amo, kina Abram at Sarai. Ipinagdiwang niya ang katotohanan ito sa pamamagitan ng pagpapahayag sa talatang 13, "Ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin." Kaibigan, saan ka man nandun ngayon? Nakikita ka ng ating Panginoon. Alam niya ang iyong kalagayan. Alam niya ang iyong pangangailangan. Kilala ang Diyos na nakikinig sa mga daing ng mga inaapi at pag-aalaga sa kanila. Mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Henesis Kabanatang 16, talatang 13. Tinawag ni Hagar na Diyos na nakakakita ang pangalan ng Panginoon na nakipag-usap sa kanya dahil sinabi niya, "Tunay bang nakita ko ang Diyos na nakakakita sa akin sa lugar na ito?" Tunay, kaibigan. Ang Diyos ay tumitingin sa bawat isa sa atin. Ano ang maling nagawa ni na Abram at Sarai? Ano ang kinahinatnan ng kanilang makasalanang pagkilos? Ano ang mahalagang takeaway mo sa kwento ni Hagar?
Para sa iyong comment and reflection, maaari mong ipadala sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, nais kong ihandog sa inyo ang isang makalangit na awitin na inawit ni Marvy Macabales, Diyos Lang. Pakinggan po natin ang awiting ito. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pagpabayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo.
Maraming salamat Marvy sa iyong awiting inihandog at kaibigan saan ka man naroroon ngayon, nais kitang makasama sa ating paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, Ikaw ang Diyos na tumitingin sa amin. Ikaw ang Diyos na nakakakita sa mga naaapi, mga inaapi. Nakikinig ka sa mga pakiusap at daing ng mga mahihina at inaabuso. Panginoon, tulungan mo po kami na manampalatayang Ikaw ay kasama naming palagi at ililigtas mo kami mula sa kanilang mga mapang-api at mapang-abuso. Baguhin mo po ang puso ng mga nasa kapangyarihan na may tendency na gumamit ng lakas upang makapang-abuso at makapanglamang. Panginoon, maraming salamat po na iyong tinitingnan ang aming mga kalagayan. Ngayong umaga, akin din pong ipinapakiusap ang aming mga tagapakinig, ang mga sumusubaybay na may mga pasanin, iba't ibang mga pangangailangan. Ikaw po ang tumugon sa mga pangangailangang ito, dakilang Diyos. Ipinapakiusap ko rin po ang inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin na hahayo, aalis sa aming mga tahanan upang gawin ang aming mga gawain. Ang aming mga anak ay magsisipasok sa kanila pong paaralan. Ipinapakiusap po na inyo pong ipagkaloob ang karunungan sa kanila buhat sa inyo at kanila pong matugunan ang kanilang mga requirements. Ang pagpapala at pag-iingat ng langit ang ipagkaloob po sa bawat isa sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunan at para sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral o kaya kung kayo po ay may mga katanungan o kung ano man ang nais ninyong ipadala sa amin, maaari nyo pong gamitin ang mga numero na aking binabanggit at ang atin pong comment section sa atin pong Facebook page ay pwede pong magamit para iparating ang inyong mga concern o anuman po ang inyong mga paglilinaw o gustong malaman pa ano po. At ito pong ating Bible Study Guide na Explore ay patuloy naming ibinibigay sa mga nagnanais po na mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa kanila pong mga sariling tahanan. Ito po ay available sa Tagalog at English. Mamimili lang po kayo at ito ay mapapasa inyo kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address dyan po sa mga nasa Facebook at YouTube channel. Inyo pong isulat sa comment section ang inyong kompletong pangalan at address kasama po ang contact number para mas mabilis pong maipadala sa inyo. Ang atin po namang mga numero, 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Juan, Kabanatang 5, Talatang 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaibigan, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Huwag po kayong lalayo sapagkat susunod ang salita ng buhay. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed.
promise is true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect what promise is true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.